Walang katapusang digmaan sa Ukraine habang patuloy na inuutusan ni Vladimir Putin ang kanyang tropa na isakripisyo ang sarili laban sa depensa ng Ukraine. Libu-libong sundalong Ruso ang namamatay buwan-buwan dahil sa kanilang presidente. Hindi na malayan ni Putin na lalo niyang inilulubog ang bansa sa isang digmaang talo na niya. Hindi naabot ng Rusya ang layunin nito. Dahil kay Putin, nagdusa ang bansa ng malaking estratehikong pagkatalo na may malalaking epekto sa Rusya, sa loob at labas ng Ukraine. Ipinaliwanag ng isang NATO admiral kung bakit natalo na ni Putin ang digmaan sa Ukraine. Si Admiral Giuseppe Cavodragone ang naging tagapangulo ng Komiting Militar ng NATO mula Enero 2025 sa panayam ng British Broadcasting Corporation noong Nobyembre 2. Sabi ni Dragone, mula sa operasyonal na pananaw, ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay naging sobrang matagal at mahirap na. Kaya't halos panahon na para umupo at mag-usap. Dahil sayang ang mga buhay. Ang estratehiya ni Putin na pagudain ang Ukraine sa paglipas ng panahon upang masakop ng Russia ang buong bansa ay bumalik sa kanila. Sa halip, ang Russia ay napasok sa kaguluhang sila mismo ang may gawa. Pinatunayan ng mga datos na tama si Dragone, unti-unting nauubos ang mga tropa at kagamitan ng Russia para lang mapanatili ang espesyal na operasyong militar ni Putin. Ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine, mahigit 114 na milyong tropang Ruso ang napatay, nasugatan, or nahuli mula simula ng pananakop hanggang Nobyembre 4. Hindi rin maganda ang kalagayan ng Russia sa kagamitan. Mahigit 11,300 tangke ang nasira, napinsala, o hindi na magamit ng Russia. Ganon din ang sinapit ng mga 34,000, 250 armored vehicles, at 66,500 iba pang sasakyan at sistema ng Russia ayon sa ministeryo. Sa himpapawid, hirap ang Russia sa opensiba at depensiba. Wasak ang humigit kumulang 1,200 anti-aircraft warfare units nila, 428 eroplano at 346 helicopter ng Russia ang nawasak. Nawalan ang Russia ng 77,800 at 60 unmanned aerial vehicles dahil sa depensa ng Ukraine. Hindi lang ito digmaan na nagpapahina sa lakas militar ng Russia. Sobrang mahal din ang gastos nito para sa kanila. Babalikan natin iyan mamaya. Makikita sa mga numerong ito na nawawalan ng kontrol ang presidenteng Ruso sa digmaang siya ang nagsimula. Ayon sa National Security Journal, ang deathnomics na nilikha ni Putin sa Russia ay naging kahinaan na maaring samantalahin ng Ukraine. Ang terminong ito na nilikha ng isang ekonomistang Ruso na si Vladislav Inozentsev ay ginagamit upang ilarawan ang tinatawag na artificial na middle class na nilikha sa loob ng Russia. Ang artificial na klaseng iyon ay ginagamit ang digmaan sa Ukraine upang kumita ng pera na hindi sana nila matatanggap kung wala ito. Minsan, hinihikayat ng mga ina at asawa ang kanilang mga mahal sa buhay na sumali kaysa mawalan ng trabaho o malulong sa alak. Dahil ang bayad sa pagkamatay at sahod sa digmaan ay maaaring magpayaman sa pamilya. Habang tumatagal, nasasanay na ang maraming Ruso sa gastos ng digmaan, sabi ng journal. Gayunpaman, dahil sa laki ng mga pagkalugi ng Rusya ngayon, hindi na angkop gamitin ang salitang komportable para sa mga yumaman dahil sa Ukraine. Anumang pagmamalaki na maaaring naramdaman noon sa pagpapadala ng kamag-anak sa digmaan para kumita ng mas malaking pera kaysa dati nilang nakita ay napapalitan na ngayon ng takot. Sobrang dami na ang namamatay. At habang lalo pang nababalaho ang Russia sa Ukraine, gaya ng binanggit ni Dragone, humihina ang militar ng bansa hanggang sa punto na kaya na ring magsagawa ng Ukraine ng mga pag-atake sa himpapawid sa loob ng teritoryo ng Russia. Pinupuntirya ng Ukraine ang mga oil refinery at enerhiya, kaya ramdam ng Russia ang kakulangan ng gasolina at pagtaas ng presyo ng krudo. Bukod sa maraming napatay na kalalakihan, mas mataas pa ang tunay na kabayaran ng pagkakabalaho ng Russia kaysa sa mga numerong ito. Nabanggit na natin ang pasaning ekonomiya sa Russia. Noong Pebrero, iginiit ng Russia Matters ang hindi inaasahang gastos ng 3 taon ng digmaan para kay Putin. Lubhang naapektuhan ng parusa ang ekonomiya ng Russia na may 340 bilyong nakapirming reserba at pagkawala ng dolyar. 785 bilyon sa sektor ng enerhiya. Matapos ang 3 taon ng labanan, mahigit 400
at 60 kumpanya ang umalis sa Russia dahil sa digmaan na nagdulot ng bagong dagok sa ekonomiya. Matapos ang artipisyal na paglago dahil sa pagbago ni Putin sa ekonomiya ng Russia para sa digmaan, bumabagsak na ang ekonomiya ng Russia. Tinataya ng World Economic Outlook na babagal ang paglago sa 1.4% pagsapit ng 2025 at susundan pa ng 1.2% sa 2026 ayon sa Russia Matters. Maaaring mas malala pa. Noong Oktubre 30 iniulat ng Moscow Times na pangatlong sunod na quarter na bumagal ang paglago ng ekonomiya ng Russia. Sa unang 9 na buwan ng 2025, tumaas lang ng 1% ang ekonomiya ng Russia na higit 4 na beses na mas mabagal kumpara sa parehong panahon noong 2024. Nangyayari ang lahat ng ito dahil sa kung gaano naipit ang Russia sa Ukraine. Hindi talaga inaasahan ng Russia na magiging pangmatagalang digmaan ang espesyal na operasyong militar na ito. Para kay Putin, dapat madali lang ang pagsalakay na ito. Ayon sa The Guardian noong 2014, sinabi ni Putin na kayang sakupin ng Russia ang buong Ukraine sa loob ng 2 linggo. Lumipas ang higit 1 dekada. At ang 2 linggo ay naging 4 na taon at nagpapatuloy pa. Tulad ng sabi ni Dragone, kailangan ding makipagkasundo ng Russia. At ang hadlang lang dito ay si Putin. Ang hindi pagkilala ng leader ng Russia sa halaga ng kanyang mga maling hakbang sa Ukraine ay nangangahulugang patuloy na iiwas si Putin sa pag-uusap hanggat maaari. Iyan ang opinyon na ibinahagi ng isang pagtatasa ng United States Intelligence na iniulat ng National Broadcasting Company News noong Oktubre 28 na pag-alaman ng pagsusuri na walang nakitang indikasyon ang mga ahensya na handang magkompromiso si Putin sa mga hinihingi niya para sa kapayapaan sa Ukraine. Ibinahagi rin ng National Broadcasting Company na parehong nararamdaman ng isang mataas na opisyal ng United States at isang mataas na opisyal ng Kongreso na mas matibay ang paninindigan ni Putin ngayon kaysa dati. Ganoon din ang kanyang militar at ang ekonomiya ng Russia. Ang una ay nawawalan ng libu-libong sundalo at kagamitan kada buwan, habang ang huli ay bilyon-bilyong dolyar ang nalulugi. Ang estratehikong pagkakamali ni Putin sa Ukraine ay tila dulot ng katigasan ng ulo at paniniwala sa lakas ng militar na hindi naman nakamit ang kanyang mga layunin. Pinapahirapan ni Putin ang bansa sa tao at pera para sa gusto niya sa Ukraine. Kahit manalo ang Russia, sapat na ang gastos sa Ukraine para mas humina ito kaysa dati sa loob ng maraming taon, marahil kahit mga dekada na darating. Sinasaklaw nito ang mga estratehikong pagkakamali ni Putin sa loob ng Ukraine at ang mga naging resulta nito. Mas nakakabahala pa para sa Russia ang mga naging epekto ng pananakop ni Putin sa labas ng Ukraine. Bilang direktang resulta ng mga ginawa ni Putin, mas malakas na ngayon ang NATO kaysa dati. Kabaligtaran ito ng gustong makamit ni Putin. Ayon sa Journal of Democracy noong Abril 2000, at 22 layunin ni Putin sa digmaan na pigilan ang paglapit ng NATO sa Russia. Tulad ng sabi ni Dragon, ang nagawa lang ni Putin ay pagsamahin ang kabiguan sa Ukraine at ang paglawak na gusto niyang pigilan. Sumali ang Sweden at Finland sa NATO bilang tugon sa aksyon ng Russia sa Ukraine, na sa sarili nito ay isang palatandaan na nagkamali si Putin ng malaki sa estratehiya. Ayon sa United States Naval Institute News, ang pagdagdag ng Sweden sa NATO ay isang partikular na problema para sa Russia. Dahil sa tulong ng Sweden, mas pinatibay ng NATO ang depensa nito sa Nordic ng Baltic Sea. Ayon sa outlet, may higit 100 taon ng karanasan ang Sweden sa pagpapatakbo ng submarino sa dagat na yon. Papayagan ang NATO na magpatrolya sa pintuan ng malaking daungan ng St. Petersburg sa Russia. Ang pagdagdag ng Sweden at Finland ay nagbibigay daan din sa mga tagaplano ng NATO na sa wakas ay matakpan ang tinatawag noon ng mga tagaplano ng NATO na white space sa daang tubig na iyon. Ang dating neutral na lugar malapit sa hangganan ng Russia ay pwede nang lagyan ng depensa ng NATO. Sinabi ni Marta Kepper ng RAND sa United States Naval Institute News na pinakamahalagang ambag ng Sweden sa NATO ay ang teritoryo nito. Para sa layunin ng pagpigil at depensa, maaaring magkaroon ng mahalagang papel ang Sweden bilang tagapagpadali at bilang basehan at staging area para sa mga puwersa ng United States at mga kaalyado. Matutulungan ng Sweden ang NATO na pigilan ang kakayahan ng Russia na baguhin ang rehiyon at itaboy ang posibleng pananakop nito. Hindi ganap na kontrolado ng NATO ang dagat Baltic kahit sinasabi ng ilan. Ayon sa United States Naval Institute News, may sukat itong 100
at 45,000 square mile at hindi kayang ipatrol ng NATO ang buong lugar. Ang pagsali ng dalawang bansa sa NATO na may presensya sa Dagat Baltic na magpapalakas sa kolektibong puwersa ng NATO ay masama para kay Putin. Nangyari lang ito dahil sa pananakop sa Ukraine. Ang pagdagdag ng dalawang bagong bansa ay malayo sa nag-iisang paraan kung paano pinalakas ng NATO ang kanilang samahan. Ayon sa ulat ng British Broadcasting Corporation noong Hunyo ay nagkasundo ang lahat ng miyembro ng NATO na taasan ang kanilang gastusin sa depensa sa 5% ng kanilang gross domestic product o gross domestic product pagsapit ng 2,035. Ang hakbang na iyon ay naganap sa gitna ng presyon mula kay Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na dati nang nagmungkahi na ang mga hindi United States na miyembro ng NATO ay kailangang gumawa pa ng higit upang bayaran ang kanilang bahagi sa alyansa. Gayunpaman, isa pa itong resulta ng estratehikong pagkakamali ni Putin sa NATO. Inakalang magpapahina sa NATO ang digmaan sa Ukraine, pero lalo pa nitong pinatibay ang impluwensya nito sa Europa. Napilitan si Putin na isiksik ang NATO. Lumaban sila ng todo. May bagong miyembro, mas malaking gastos, at suporta sa Ukraine. Ayon sa RBC Ukraine noong Nobyembre 3, may bagong planong palakasin ang silangang NATO gamit ang mga drone. Ayon sa ulat, magkakaroon ng drone wall ang NATO sa silangan sa 2,000 at 26 para kontrahin ang banta ng drone ng Russia. Lalong lumalakas ang NATO dahil sa pakikialam ni Putin sa Ukraine na sana'y di na kailangan. Baka iniisip ni Putin na panalo sa Ukraine ang sagot sa mga problemang ito. Pwedeng hadlangan ng kontrol ng Russia sa Ukraine ang paglawak ng NATO. Iniisip ni Putin na pwedeng makipagnegosasyon para maalis ang mga parusa at bumuti ang ekonomiya ng Russia. Oo, mahigit 1,000,000 kaswalti at tumataas pa ay masama para sa kinabukasan ng Russia. Maaaring iniisip ni Putin na kung mananalo siya, ang milyon-milyong Ukrainians na mapapasama sa Russia ay solusyon sa problemang iyon. Kung ganoon ang paniniwala ni Putin, marami siyang pagkakamali. Una sa lahat, sabi ni Dragone sa British Broadcasting Corporation, kahit magwagi pa ang Russia sa Ukraine, hindi ibig sabihin noon na makokontrol na ni Putin ang bansa. Hindi sila magkakaroon ng gobyernong sunod-sunuran gaya ng sa Belarus. Sabi ni Dragone, hindi magtatagumpay si Putin. Marahil ito ang hindi maintindihan ni Putin. Kahit madalas niyang ipakita ang espesyal na operasyong militar bilang paglaya ng mga taga-Ukraine mula sa umano'y mapaniil na pamahalaan. Ang totoo, karamihan sa Ukraine ay ayaw kay Putin o sa kahit sinong sunod-sunurang Ruso sa kanilang paligid. Nakita natin ang patunay niyan noong Agosto. Noong panahong iyon, iniulat ng Kiev Independent ang isang survey na nagtatanong sa mga Ukrainians kung tatanggapin ba nila o hindi ang alinman sa mga mungkahing kasunduan sa kapayapaan na umiiral noon. Kasama sa kasunduan ang paglimita sa pagsali ng Ukraine sa NATO at pagbibigay ng kontrol ng 4 na rehiyon sa Russia. Maraming Ukrainians ang tumanggi. Mahigit 3/4 ng sumagot sa survey ang ayaw sa ganitong kasunduan sa kapayapaan. Bumaba ito mula 82% noong Mayo na nagsabi rin nito, pero ipinapakita pa rin nito na wala talagang kagustuhan ang Ukraine na magkaroon ng anumang impluwensya ang Russia sa mga desisyon ng kanilang bansa. Ayon kay Dragon, ang pagtanggi sa panukala ng Russia ay patunay na patuloy na lalaban ang Ukraine laban sa Russia. Kahit magtagumpay ang espesyal na operasyong militar ni Putin sa Ukraine, hindi pa rin niya makokontrol ang bansa o makuha ang populasyon na tutulong sa bumabagsak na ekonomiya ng Russia. Posible siyang mamuno sa bansang puno ng panlilinlang, sabotahe at lihim na paglaban. Matapos ang tagumpay ng Russia sa Ukraine, isa na namang estratehikong mali. Pagkatapos, ang paniniwala ni Putin na gusto ng Ukraine ang kontrol ng Russia ay tahasang tinanggihan mismo ng Ukraine. Ayon pa kay Dragone, susuportahan ng NATO at mga kasaping bansa sa Europa ang pagtanggi ng Ukraine. Handa pa ring suportahan ng mga bansang Europeo ang depensa ng Ukraine. Ayon kay Dragone sa British Broadcasting Corporation, sabi pa niya, ang mga ginawa ni Putin sa Ukraine ay naging paalala sa Europa na huwag balewalain ang Russia. Sa halip, kailangang palakasin ng NATO ang sarili nito gaya ng ginawa nito at kailangan nitong maging mas agresibo sa pakikitungo sa mga banta ng Russia. Ipinahihiwatig ng tono na pwedeng gamitin ng Russia ang nuclear option laban sa Ukraine o NATO. Noong Oktubre 31, iniulat ng British Broadcasting Corporation na inilantad ng Russia ang 2 bagong sandatang nuklear para takutin ang mga kalaban nito. Isa sa mga sandatang ito, na unang nabanggit noong 2018, ay tinawag na Poseidon.
kayang maglakbay ng sandatang ito ng 100 at 20 milya bawat oras sa pabago-bagong ruta, na ayon sa Russia ay nagpapahirap itong harangin. Totoo kaya ito para sa sandatang kasing bilis ng drone sa panahon kung saan mas pinipili ang mga supersonic at hypersonic na nuclear missiles? Hindi pa natin alam ang sagot. Ipinakilala ng Russia ang nuclear-powered cruise missile na Burevestnik na sinasabing may walang hanggang saklaw. Muli, hindi kailanman malinaw kung gaano katotoo ang mga impormasyong ibinibigay ng Russia tungkol sa kanilang mga sandata. Ipinagmamalaki at ginagamit ni Putin bilang pananakot ang mga sandatang nuklear na ito. Ayon kay Dragone, estratehikong mali iyon dahil kaya naman tapatan ng NATO ang nuklear ng Russia. Hindi kami natatakot sa kanila. Sabi niya sa British Broadcasting Corporation tungkol sa mga sandatang nuklear ng Russia. Handa kaming ipagtanggol ang 32 bansa at 1 bilyong tao bilang alyansang nuklear. Tama si Dragone. Ang United States sa NATO ay nagbibigay sa alyansa ng access sa 5,044 na nuklear na sandata ayon sa International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. May kaunti pang mas marami ang Russia kaysa sa United States, na may humigit kumulang 5,000. 500 dagdag pa ng International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Natutugunan ang kakulangan ng 2 pang NATO members, Pransya at United Kingdom. Sabi ng Arms Control Association, may 500 at 15 na sandatang nuklear ang 2 bansa. Dahil sa laki ng infrastruktura, kayang maglunsad ng NATO ng nuklear na sandata mula lupa, dagat o himpapawid. Mas kaunti pa sa dami ng mga sandatang nuklear na ito ang kakailanganin upang wasakin ang lahat ng mga bansang maaaring masangkot sa isang labanan sa pagitan ng Russia at NATO. Pero iyon ang punto. Ganoon talaga gumagana ang mutual na tiyak na pagkawasak. Ang estratehikong pagkakamali ni Putin dito ay ang paniwala niya na makakagawa siya ng kapani-paniwalang banta ng nuklear laban sa NATO kahit alam niyang kayang wasakin ng alyansa ang Russia ng kasing tindi ng kaya nitong saktan ang mga miyembro ng NATO. Ang mga bantang maaaring gumana noon ay lalo lang nagpapalakas sa mas matitinding tugon na natatanggap ng Russia mula sa NATO dahil sa digmaan. Ipinakita ni Putin ang bagong sandatang nuklear. Itinuro ni Dragone na nuklear na alyansa ang NATO. Si Putin, na dati sanay sa pagkalma kapag ginagamit ang lakas nuklear ng Russia, ngayon ay tahasang sinasabi na may katulad din ang NATO. Walang de-escalation dito. Tinatawag na ang bluff ni Putin at wala talagang sagot ang presidente ng Russia sa katotohanang iyon maliban sa isa pang walang kwentang pananakot. Ito ang dahilan kung bakit talo na ang Russia sa digmaan sa Ukraine kahit hindi nila alam. Posible pa ring makuha ng Russia ang buong teritoryo ng Ukraine. Kung mangyari man yon, matagal pa bago ito mangyari. Noong Oktubre, iniulat ng Reuters na kung magtutuloy ang Russia sa kasalukuyang bilis, masasakop nila ang 1% ng lupain ng Ukraine mula Enero hanggang Disyembre 2025 kasama ang 19% na nakuha na. Magkakaroon si Putin ng 20% sa halos 4 na taon. May natitira pang 80% na kailangang sakupin at kung 1% ng Ukraine kada taon ang bilis-bilit, matagal nang wala si Putin bago pa niya makamit ang layunin niyang ganap na kontrolin ang Ukraine. Yun pa lang ay talo na. Kahit patuloy pa ring magpumilit ang Russia, kahit wala na si Putin bilang presidente. Kung gagawin nila iyon, haharap sila sa mga nabanggit na problema. Hirap ang ekonomiya ng Russia. Nawawalan sila ng libu-libong tao bawat buwan dahil sa kapalpakan ni Putin sa estratehiya. At kung titingnan natin sa mas malawak na perspektibo, makikita natin na ang kagustuhan ni Putin na pahinain ang NATO sa pamamagitan ng pagpigil sa paglawak nito ay hindi natupad. Dumami ang miyembro ng NATO at mas malaki na nababaki na ang ginagastos nila ngayon laban sa posibleng plano ng Russia matapos ang Ukraine. Hindi pa nababanggit na kahit kontrolado ng Russia ang Ukraine, hindi pa rin ito magiging Ruso. Maraming Ukrainyano ang tutol sa pamumuno ng Russia. Kahit magwagi si Putin sa Ukraine, talo pa rin siya. Matagal nang binubuo ng Russia ang imperyo nito. Hindi ito laging tradisyonal na ginagawa. Bago ang digmaan sa Ukraine, madalas gamitin ni Vladimir Putin ang impluensya ng Russia bilang pangunahing sandata. Sa lakas militar at matatag na katayuang militar, napalawak ng Rusya ang impluensya mula Belarus hanggang Gitnang Silangan at Latin America. Maraming puppet regime si Putin, ngunit nabasag ang alamat ng lakas militar ng Rusya sa Ukraine
At ngayon ay binabayaran ito ng Imperyong Ruso. Bumubagsak ang imperyo ni Putin habang nagsisigibang ang mga puppet regime ng Rusya sa paligid niya. Sa ngayon, Venezuela ang bansang pinaka-nagpapakita ng paghina ng impluensya ng Rusya. Ramdam ng bansa ang matinding pressure ngayon. Habang nag-iipon ng barko ang Estados Unidos at nagbabantang sirain ang sasakyang dagat na tinuturing nilang banta, lalo na ang may kaugnayan sa mga kartel at sindikato ng droga sa Venezuela. Dahil sa pressure mula United States, nanawagan si Pangulong Nicolas Maduro ng Venezuela sa ibang bansa na sa tingin niya ay makakatulong sa kanya. Kasama ang Rusya doon. Ayon sa ulat ng Washington Post noong Oktubre, 31 sumulat si Maduro kay Putin na humihiling sa Rusya ng defensive radar, eroplano, kagamitan sa pagkukumpuni at misail para sa Venezuela. Tumugon si Putin sa panawagan. Para sa presidente ng Rusya, ang kalagayan ng Venezuela ay isang pagkakataon para mapalawak pa ng Rusya ang impluensya nito sa Latin America. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga armas, naniniwala ngayon si Putin na kontrolado na niya si Maduro. Kalaunan, isang puppet ang mas nakontrol habang lumalawak ang Imperyong Ruso. Dahil sa ganitong pag-iisip, nagpadala si Putin ng eroplanong kargamento sa Caracas. Hindi alam kung ano ang laman ng eroplanong ito. Na isang Russian Ilyushin 76, ayon sa Defense News, kayang magdala ng eroplano ng 50 toneladang karga o 200 tao. Na ipadala na noon ng mga eroplanong ito kina Putin ang maliliit na armas, gamit militar at mga bayarang sundalo. Kasama yata sa delivery sa Venezuela ang pinakahuli. Ayon sa Doordarshan News ng India, ang eroplanong ipinapadala ng Russia sa Venezuela ay konektado sa Wagner Group ng Russia. Tumataas ang posibilidad na gagamitin ni Putin ang Wagner mercenaries at mga kagamitang ipadadala niya sa loob ng Venezuela. Sa unang tingin, parang sinusunod lang lahat ito sa playbook ng pagpapalawak ng imperyo ng Russia. Tinutukoy ni Putin ang isang bansa na desperadong nangangailangan ng tulong ng Russia. Pagkatapos, binibigyan niya ang bansa ng armas at suporta para impluensyahan at gawing puppet state ng Russian Federation. Totoo nga, tulad ng itinuro ni Jay at Kiev sa YouTube video noong Nobyembre 2, si Maduro ay desperado na handang ibigay halos lahat ng hinihingi ni Putin kapalit ng tulong ng Russia. Tinawagan niya si Putin, nagpadala ng Wagner. Ayon kay Jay, dumating sila at kinuha ang halos dolyar, 150 milyon mula sa gold reserves ng Central Bank ng Venezuela. Inilipat ng State Oil Company ng Venezuela ang kanilang European headquarters sa Russia. Kaya mas lumaki ang kontrol ni Putin sa mga ari-arian. Ito ay desperasyon ni Maduro. At gaya ng binanggit ni Jay, nagdulot ito ng sitwasyon kung saan umaabot hanggang dolyar. 70 kada galon ang sinisingil sa mga tao sa Venezuela para sa gasolina. Tandaan, ang Venezuela ang may pinakamalaking reserba ng langis sa mundo na tinatayang 300 at 3 bilyong bariles. Hindi pa dapat nararanasan ng Venezuela ang krisis sa gasolina. Pero ito ang kasalukuyang problema nila. Dulot ito ng pagtanggi ni Maduro na sugpuin ang mga kartel at pagtatangka ni Putin na palawakin ang impluensya ng Russia sa Latin America. Sa puntong ito, baka nagtatanong ka na, ano ang kaugnayan nito sa pagbagsak ng imperyo ni Putin? Kung tutuusin, ang situation sa Venezuela ay tila nagpapakita kay Putin na ginagawa ang matagal ng ginagawa ng Russia sa loob ng mga dekada. Tiyak, lumalawak ang imperyo, pero hindi iyon ang totoo. Bagamat mukhang normal para sa Russia, ang kilos ni Putin sa Venezuela ay hindi talaga pagpapakita ng kapangyarihan, gaya ng akala niya. Nanggugulo ang Russia. Ipinaliwanag pa ni Jay at Kiev na ang mga bansang inakalang tahimik na susuporta o hindi tututol sa pananakop ay hindi pala ganoon. Dalawang, dambuhalang eroplano ng mga armas para kay Maduro sa loob ng 1 linggo ay lalo pang nagpapatibay sa kapalaran ni Putin, ayon kay Jay, na ibinunyag na may pangalawang eroplano ng lumapag sa Venezuela. Naiinis si Trump habang hawak niya ang mga Tomahawk, sabi ni Jay. Nagdadagdag pa siya ng pangalawang posibleng paliwanag sa mga kilos ni Putin. Wala talagang alam si Putin sa nangyayari o sadyang gusto na lang niyang magpakamatay. At ito ang mahalagang punto. Hindi lang pinalalawak ni Putin ang impluensya ng Russia dito, gaya ng ilang beses na niyang ginawa noon. Sa pamamagitan ng pakikialam sa sitwasyon sa Venezuela, ipinapakita niya ang galit ng United States habang mas pabor si Trump sa Ukraine ngayon sa ikalawang termino niya bilang Pangulo. At gaya ng nabanggit namin kanina, naghahanda ang United States para sa isang laban sa Venezuela o mas tama, naghahanda itong makipaglaban sa mga sindikato ng droga ng bansa. Noong Nobyembre 1, iniulat ng Sky News na ayon sa satellite images, may mga barkong pandigma ng United States
na nagsasanay sa dagat 200 kilometro mula sa baybayin ng Venezuela. Hindi basta dumarating ang mga barkong iyon sa karagatan ng Venezuela nang walang dahilan. Nandoon ang mga iyon para takutin si Maduro at bigyan si Trump ng pagkakataon na gipitin siya. Sa ngayon, ang United States ship Iwo Jima at 2 pang destroyer ay naglalayag sa mga karagatan ng Caribbean na halos abot kamay na nila sa usaping militar. Tungkol nga pala sa Venezuela, ayon sa Sky News, ipinadala rin ang United States ship Gerald R. Ford sa rehiyon at magdadala ng 3 dagdag na destroyer. Hindi lang pang-aasar sa Amerika ang desisyon ni Putin na tulungan ang Venezuela, kundi pakikialam na rin sa mga gawain ng Amerika. Natiyak na makakasira sa tsansa ni Putin na makuha ang kapayapaan na gusto niya sa digmaan sa Ukraine. Kung pag-uusapan ang Ukraine, ang desperasyon ni Putin na ipakita na ang Russia ay nananatiling banta sa geopolitika sa iba't ibang kontinente ay may epekto sa kanilang pagsisikap sa digmaan. Kailangan ni Putin ng mas maraming armas para mapanatili ang presyon sa Ukraine sa digmaang halos 4 na taon na. Ayon kina Jay at Kiev, habang dumadami ang armas na ipinapadala ni Putin sa Venezuela, nababawasan ang gamit niya laban sa mga sundalo at sibilyan ng Ukraine. Kung pupunta rin ang Wagner sa Venezuela, ibig sabihin pinahihina ni Putin ang posisyon ng Russia sa Africa. Nabaliw na si Putin mga pare, ayon kay Jane Kiev. Kung pipili talaga ako, baril sa ulo, kailangan magdesisyon. Sa tingin ko, maganda ang nangyayari. Ito na ang huling araw, roadmap ni Putin papunta sa wakas. Ang punto na parang sinasabi ni J.I., ito ay si Putin na nagmamadaling kumapit sa kung anong impluensya na natitira pa sa Russia sa panahon na siya mismo ang nagpahina ng impluensyang iyon sa buong mundo. Hindi na makapangyarihan ang militar ng Russia gaya ng ipinagmamalaki ni Putin. Kung hindi, matagal nang natalo ang Ukraine. Sa halip, nalulubog ang Russia sa labanan na maaaring tumagal ng taon. Sa bawat taon na lumilipas, lalong napapakita kung gaano kahina ang militar na sumusuporta sa mga ambisyon ni Putin para sa kanyang imperyo. Lalong lumalala ang sitwasyon dahil hindi pa nakakamit ni Putin ang gusto niya. Di tulad ng sa Venezuela, gusto ni Putin na matakot ang kanluran sa posibleng pakikialam ng Russia sa sigalot sa Venezuela, bukod sa paggawa kay Maduro bilang puppet. Pinagtibay ni Putin ang puntong iyon nang gawing batas ang estratehikong kasunduan ng Russia at Venezuela noong Oktubre 27 ayon sa Iran Press. Sinadya talagang ipagpaliban ang pagpirma dahil ginawa na ang kasunduan noong Mayo. Ginagamit ni Putin ang kasunduan bilang dahilan sa mga ipinapadala niya sa Venezuela. Pero hindi nito nakukuha ang gusto niyang epekto. Ano ba ang epekto na iyon? Malamang na inaasahan ng United States na pauuwiin na nila ang kanilang mga barko sa halip na panatilihin ang mga ito malapit sa baybayin ng Venezuela. Hindi iyon nangyari. Hindi natakot ang United States kay Putin. Naiintindihan nito na ang ilang sandata na ipinadala ng ilang kargamentong eroplano ay isa lamang simpleng pahiwatig. Mahinang pagtatangka ni Putin na kontrolin ang bansang unti-unting lumalayo sa kanya. Ayon kay Jane Kiev, hindi pa magagandang sandata ang ipinapadala ng Russia sa Venezuela. Napansin niyang huminto sa Algeria, Morocco, Senegal at Mauritania ang mga kargamentong eroplano ng Russia papuntang Venezuela. Malamang kumuha sila ng sandata roon. Pero tingin ni Putin ay hindi ito sapat na kapaki-pakinabang para gamitin muli sa digmaan sa Ukraine. Sabi ni Jay, kinakalakal na ni Putin ang natitira para tulungan si Maduro, pero hindi iyon sapat. Paano magiging sapat iyon? Hindi kayang makipagdigmaan ng Venezuela sa United States kahit tulungan pa ni Putin. Ang ginagawa ni Putin ay mistulang nagbabanta sa taong may baril na nakatutok sa kanya. Hindi uubra ang banta. Napatunay ng pagbagsak ng makapangyarihan at imperyo ng mga puppet ng Russia. Parang sa Syria rin ito noon. Sinusuportahan ng Russia ang Syria gaya ng pagsuporta nito ngayon sa Venezuela bago pa naging presidente si Putin. Noong 1950s, naging pangunahing taga-suporta ng militar ng Syria ang Unyong Soviet. Mas tumibay ang ugnayan matapos ang ilang ulit na paghina at paglakas noong 2000 dahil sa hindi pagkakasundo sa United States. Sinuportahan ng Russia ang rehimen ni Assad noong 2000 dekada na parang naging papet nito at nagpadala ng mas maraming pera at armas kaysa sa binibigay ngayon sa Venezuela. Pero sa huli, hindi rin naging mahalaga ang mas marami. Noong huling bahagi ng 2024 bumagsak pa rin ang rehimen ni Bashar al-Assad at nawalan si Putin ng mahalagang estratehikong posisyon sa gitnang silangan bilang resulta. Napilitan ang Russia na magbayad ng 23 milyon
sa kasalukuyang namumuno sa Syria. Ayon sa Wall Street Journal, para mapanatili ang kanilang mga base militar doon, nawala kay Putin ang kontrol sa Syria, kahit na mas matindi pa ang suporta niya sa rehimen ni Assad kaysa sa ibinibigay niyang suporta kay Maduro sa Venezuela. Malamang na ang paghihina ng Russia sa Ukraine ay nagdulot ng pagbagsak ng Syria. Ngayon, mas mahina na ang Russia makalipas ang halos isang taon. Gayunpaman, habang sinusubukan ni Putin na makuha ang mas matibay na kontrol sa Venezuela, unti-unti namang bumabagsak ang pundasyon nito sa ilalim niya dahil wala na sa kanya ang Syria. Lalo pang pinalalakas ni Putin ang ugnayan ng Russia at Iran. Ayon kay JNK, sabi niya, nagsimula nang magpadala ng armas ang Russia sa bansa ayon sa kanilang kakayanan. Muli, sinusubukan ni Putin na gumawa ng power play na hindi na niya kayang gawin ngayon. Noon, kung binigyan ng armas ng Russia ang Iran, mas makokontrol pa ni Putin ang isa pang puppet. Ngayon, dahil mahalaga ang papel ng Iran sa estratehiya ng Russia sa Ukraine gamit ang Shahid drone, parang nagbabayad utang na lang si Putin. Paalala raw ito ng mga huling araw ni Hitler. Sabi ni JNK, mga pantasya ng isang baliw na diktador na bumabagsak. Akala ni Putin mas malakas at maimpluwensya ang Russia kaysa sa totoo, pero mabilis niyang nalalaman ang katotohanan. Kahit humihina ang kontrol ni Putin sa gitnang silangan at bigo ang mga tangka niyang manakot sa United States sa pamamagitan ng Venezuela, may impluwensya pa rin siya. Mas malapit sa kanya, nananatiling puppet ng matagal nang gustong ni Putin ang Belarus. Ibinigay ni Alexander Lukashenko ang teritoryo ng bansa kay Putin para salakayin ang Ukraine. Ginawang pangunahing lugar ng paghahanda ang Belarus para sa espesyal na operasyong militar. Siguradong di matitinag ang kapit ni Putin sa bahagi ng Imperyong Ruso. Pag-isipan mong muli, gaya ng sa Venezuela, makikita sa kilos ng Russia sa Belarus na hawak ni Putin si Lukashenko. Nagpadala ang Russia ng Oreshnik missile sa Belarus na ayon kay Lukashenko, ipapakalat niya sa Disyembre. Magaling ding gumanap si Lukashenko bilang puppet ni Putin sa pagpapaliwanag ng nakakatakot na kapangyarihan ng missile. Nagbahagi si JNK ng video mula sa isang propaganda event sa Belarus, kung saan nagsalita ang diktador ng bansa. Nakakatakot ang Oreshnik na sandata at magiging handa na ito para sa combat duty sa Disyembre. Gusto kong malaman nila na kaya naming umatake kapag lumala ang sitwasyon, para lang ito sa banyagang manonood. Uupo kami ni Putin, magpapasya at aatake, kaya huwag kaming udyukan. Galing lahat iyan sa playbook ng pagmamanipula ni Putin. Magpadala ng sandata sa puppet state at gamitin ito panghatid ang mga banta na gustong iparating ni Putin. Pero, tulad ng sa Venezuela, kapag sumilip ka sa likod ng kurtina ng Belarus, makikita mong hindi lahat ay maayos sa dating maaasahang proxy state ng Russia. Noong Enero, ibinahagi ng Al Jazeera ang komento ng political observer ng Radio Liberty na si Valery Karbalovich. Ayon kay Karbalovich sa Al Jazeera, naging bihag siya ng sistemang siya ang gumawa at hindi makaalis sa kapangyarihan kahit gusto na niyang umalis. Natataranta siya para sa kanyang buhay, para sa kanyang kalayaan. Kaya't kakapit siya sa kanyang kapangyarihan hanggang sa huli. Alam ni Lukashenko na si Putin ang sumusuporta sa kanya. Ang problema ay natutulak ang Belarus sa panganib dahil sa ugnayan nito sa Russia. Napansin na ito ni Lukashenko. Iniulat ng Kiev Independent noong Oktubre 20 na nais makipag-usap ng Belarus sa Ukraine upang magkasundo sa pagtatapos ng digmaan. Ipinakita ni Ivan Tertel, pinuno ng Komite ng Seguridad ng Estado ng Belarus, ang kanyang tapang sa hakbang na ito. Ang Pangulo ay todo sa pagpapatatag ng rehiyon. Nabalansin namin ang interes ng mga partido sa komplikadong sitwasyong ito na posibleng lumala, ayon kay Tertel sa Belarusian State Television. Siyempre, hindi ganito. Hindi talaga stabilisasyon ang pakay ni Lukashenko. Nang akalain niyang madaling lusubin ng puwersa ni Putin ang Ukraine, doon lang, matapos ang ilang taon ng kabiguan ng Russia na makamit ang tagumpay gamit ang kanilang lakas militar, nagsimulang gumawa ng mga hakbang si Lukashenko na maaring ipakahulugan na sinusubukan niyang lumapit sa kanluran. Ang ibig sabihin ng pahayag, tahimik na pinapahiwatig ni Lukashenko sa mga bansang tinatakot ni Putin na bukas ang Belarus sa kasunduan. Kung makikinig sila, ibang usapan na iyon. Pero ang mismong katotohanan na gumagawa ng ganitong mga hakbang si Lukashenko ay nagpapakita ng isang tao na naniniwala na ang Pangulong Ruso na matagal nang kumokontrol sa kanya ay wala ng lakas para suportahan ang kanyang mga banta. Bumagsak na ang Belarus dahil sa digmaan ni Putin at pilit naliligtas ni Lukashenko ang sarili. Tulad ng ipinaliwanag namin sa isang video na
Inilathala mga isang buwan na ang nakalipas. Panoorin ang video na iyon para malaman pa ang iba. Ang mahalagang punto ay nagdadalawang isip maging bahagi ng imperyo ni Putin, kahit ang pinakamalapit na kaalyado ng Russia. Unti-unting nawawala ang impluwensya ni Putin sa Venezuela, Belarus, Syria, at Iran. Bumabagsak na ang kanyang imperyo at lumilitaw na ang mga bitak, mas malapit pa sa kanyang bayan kaysa gustong ipaalam ni Putin. Habang humihina ang kontrol ni Putin sa mundo, mas nagiging desperado siya dahil ang Ukraine ang pangunahing dahilan ng pagbagsak ng kanyang imperyo. At hindi lang namin basta sinasabi yan. Sa diwa na ang matapang na pagtatanggol ng Ukraine sa kanilang teritoryo ay nagbunyag ng tunay na kahinaan ng militar ng Russia. Sumusugod na ang Ukraine at ang mga pag-atake nito sa Russia ay lalo pang humina ang kontrol ni Putin sa kanyang mga tau-tauhan. Tulad ng binigyang diin ng British Broadcasting Corporation noong unang bahagi ng Oktubre, ang mga pag-atake ng Ukraine sa mga oil refinery ng Russia ay naging mahalagang bahagi sa pagpapahina ng kapit ni Putin sa sarili niyang bansa. Huwag na nating isipin ang mga bansang gusto niyang gawing tau-tauhan. Sa pagsisimula ng Oktubre, tinamaan na ng Ukraine ang 21 sa 38 pinakamalalaking oil refinery ng Russia sa 2025 ayon sa ulat ng British Broadcasting Corporation. Maraming refinery ang ilang ulit ng tinamaan. Halimbawa, ikatlong beses nang tinamaan ngayong taglagas ang refinery sa Saratov Oblast, Russia noong Nobyembre 3 dahil sa sunod-sunod na pag-atake, nahirapan ang Russia magpagawa at nagkaroon ng malawakang kakulangan ng gasolina. Dahil sa lumalang sitwasyon, napilitan ang Russia na dagdagan ang pag-angkat ng gasolina mula Belarus para mapunan ang kakulangan. Mapapaisip si Lukashenko, anong silbi pang sumunod kay Putin kung di na matugunan ng Russia ang sarili nitong pangangailangan sa gasolina? Siya at ang iba pang sunod-sunurang gustong kontrolin ni Putin ay magtatanong din kung humihina na ang pinansyal na lakas ng Russia kagaya ng nangyayari sa militar nila. Noong Agosto, iniulat ng Kiev Independent na ang malalayong pag-atake ng Ukraine sa Russia ay nagbawas ng 4% sa gross domestic product ng bansa ni Putin. Katumbas ito ng dolyar, 741 bilyon. At ang bilang na iyan ay bago pa pinaigting ng Ukraine ang pag-atake sa mga refinery noong Agosto hanggang Oktubre. Nalulugi ang Russia dahil sa mga atake ng Ukraine, tulad ng pagkalugi ng kanilang militar sa depensa ng Ukraine sa teritoryo nito. Parehong nagpapahina sa Russia ang dalawang isyong ito, kaya hindi kayang panatilihin ni Putin ang imperyong binubuo niya. Ngayon, hindi naligtas ang Moscow sa galit ng Ukraine dahil tinatarget na nila ang energy infrastructure ng lungsod. Mawawala na ang energy grid nila at oras na lang ang natitira. Ayon kay JNK sa video niya, 6 na substation na ang tinamaan. Lahat ito ay malalaking substation. Habang mas maraming tinatamaan sa Ukraine, lalong mahirap palitan dahil dumarami ang mga punto ng pagkabigo. Muli, magtatanong ang mga tau-tauhan ni Putin sa kanilang sarili, anong silbi ng isang puppet master na hindi man lang kayang protektahan ang sariling kabisera ng kanyang bansa para sa kanila? Oo, si Maduro ay patuloy na hihingi ng suporta sa Russia. Pero kahit ganoon, marami ng problema si Putin sa Ukraine at sa sarili niyang bansa para magbigay ng suportang kaya niyang ibigay noon 5 or 10 taon na ang nakalipas. Sa huli, ang mga nangyayari ngayon sa Imperyong Ruso ay resulta ng desisyon ni Putin na salakayin ang Ukraine. Ano ang ginagawa ni Putin? Hindi niya pinipigilan ang pananakop. Sa halip, lalo niyang inilulubog ang Russia sa pagbagsak ng imperyo. Habang abala siya sa mga mahalagang issue tulad ng pagpapahuli sa mga mang-aawit na nakasakit sa kanya. Noong Oktubre, 29 iniulat ng National Broadcasting Company News na isang grupong street musician na sumikat sa anti-Kremlin na kanta ay inaresto at kinulong ng Russia. Ganyan kababa ang ibinagsak ni Putin sa kanyang desperadong pagtatangkang mapanatili ang kahit kaunting kontrol sa kanyang imperyo. Hindi na niya kayang takutin o suportahan ang mga puppet niyang remen sa kanluran. Pero kahit paano, may ilang mapanganib na musikero na wala sa mga lansangan ng Rusya. Habang bumabagsak ang mga puppet niyang rehimen, napipilitan si Putin harapin ang katotohanan. Tapos na siya. Sa tuwing pakiramdam ng Rusya ay nakakalamang na sila sa digmaan, may bagong ginagawa ang Ukraine. Ang inobasyon, ang sentro ng kampanya ng asymmetric warfare ng Ukraine. At patuloy na nalulugi ang mga sundalo, kagamitan, at lohistika ng Rusya. Noong Nobyembre,
Malakas na tinamaan ng Ukraine ang Rusya gamit ang bagong sandata na nagdulot ng kaguluhan sa likod ng linya ng Rusya. Nagagawa ito sa pagbibigay sa Ukraine ng drone na kayang abutin ang mga mid-range na rehiyon ng digmaan na dati di nila natatamaan. Ang FP. Dalawa na drone ay dinala sa Ukraine ng Firepoint. Ayon sa ulat ng United 24 Media, sila rin ang mga technical na utak na bumuo ng Flamingo missile na ginagamit ngayon ng Ukraine para matamaan ng malakas ang Russia mula sa malayo. Ang Flamingo ay ginawa para magdala ng mas mabigat na pampasabog kaysa sa mga long-range drone na ginamit ng Ukraine laban sa Russia. Ang FP. Dalawa ay ginawa para maghatid ng parehong lakas ng firepower sa mga lugar na dating hindi abot ng Ukraine nasa likod ng labanan. Ang United 24 Media ang naglalabas ng detalye tungkol sa bagong drone. Sinasabi nito na ang isang FP, dalawa ay kayang magdala ng kargamento na may bigat na hanggang 105 kilo na, halos katumbas ng 231 libra. Nagiging banta na agad ang drone sa mga puwersa ng Russia. Ang laki ng kargamento ng FP. Dalawa ay nasa pagitan ng 10 hanggang 20 beses kumpara sa karaniwang first-person view o FPV drone, na nagpapahiwatig na ang FP. Dalawa ay isang drone na dinisenyo para tamaan ang mas mabibigat na target kaysa sa mga tangke at mga armored na sasakyan. Sabi ng serbisyo ng seguridad ng Ukraine, kayang gamitin ang FP. Dalawa laban sa mga lugar ng Russia para sa lohistika, supply, at deployment ng tropa. Babalikan natin mamaya kung paano ginagamit ng Ukraine ang drone na ito. Ang isa pang malaking bentahe ng FP-2 kumpara sa karamihan ng mga short-range na drone na ginagamit ngayon ng Ukraine ay mayroon itong abot na humigit kumulang 200 kilometro o mga 124 na milya. Mas maraming option na ngayon ang Ukraine at hindi na limitado ang abot ng kanilang first-person view drone. Maaaring gamitin ng Ukraine ang FP-2 para magdulot ng pinsala sa linya ng labanan. At sa mga posisyong dating akala ng Russia ay ligtas pero ngayon ay nanganganib. Nakakatuwa dahil ang 200 km na abot nito ay 200 km na mas mababa kaysa FP. Isa na ginawa ng Firepoint para bigyan ng opsyon ang Ukraine na atakihin ang Russia. Ang pagbubuying o pigibat ng abot ay pumapayag sa FP. Dalawa na magdala ng mas mabigat na warhead kaysa FP-1 at nagbibigay ng mas maraming option. May FP-1 na ngayon ang Ukraine at iba pang long-range drone at missile laban sa Russia. Ang FP-2 para sa mid-range na pag-atake at first-person view drone na pwedeng gamitin sa pagpapatrolya sa linya ng labanan. Nakakatakot ito para sa Russia. Ngayon, sunod-sunod na drone attack ng Ukraine na tumatama sa halos lahat ng target. Nagbahagi ang RBC Ukraine ng detalye ukol sa bagong drone ng Ukraine na inilabas ng Firepoint sa dalawang version. Ang una ay ang FP-2 na may autonomous guidance system na mainam para sa mga hindi gumagalaw na target. Kailangan lang ng Ukraine magtakda ng koordinado at ang drone na ang pupunta sa strike zone. Ang pangalawang variant ay pinapayagan ang manual na control ng FP-2 sa radio link. Kaya parang FPV drone ito. Maaaring gamitin ng isang Ukrainian na drone operator ang radio link na ito para gabayan ang kanilang FP-2 papunta sa gumagalaw na target o para matiyak na direktang tatamaan ang isang nakatigil na target. Masyadong mahirap yata iyon para sa unang variant. Paulit-ulit na natin itong nabanggit. Mga option. Ayon sa RBC Ukraine, halos pareho ang arkitektura ng FP-2 at FP-1 kaya malaking plus ito para sa Ukraine. Naipasok na ng Firepoint ang FP-1 sa mass production. May standardisasyon na sa produksyon kaya madali para sa manufacturer gamitin ang parehong pamantayan sa FP-2 defense. Ibig sabihin, mas mabilis magagawa ng Firepoint ang bagong FP-2 drones nila. Ngayon, nakikita na nating ginagamit ang mga ito sa labanan. Sa kanyang column sa Medium, isisinulat ni Ryder Blackthorne na nakagawa na ang Firepoint ng mga mobile setup na mukhang mga truck ng militar. Pinapadali nito ang mabilis na deployment kahit saan, kabilang sa likod ng frontline sa Ukraine. Mobile talaga ang FP-2 dahil sa malakas na range nito. Pinapalakas pa ng mga truck na ito ang mobility na yon dahil pinapayagan nila ang mga operator ng Ukraine na magmaneho ng mas malapit hanggat kaya nila sa target ng Russia bago pa kawalan ang kanilang mga FP-2. Totoo, kamakailan lang nakuha ng Ukraine ang killer drone na halos di mapantayan ng Russia. Sabi nga ni Blackthorne, ang FP-2 ay mandirigma sa labanan, hindi long-range na mamamatay tao tulad ng FP-1. Ito ang gusto mo kapag nakabaon ang kalaban
at kailangan mo ng mabilis, malakas, at tuloy-tuloy na atake. Binanggit din ni Blackthorn na ang FP-2 ay eksaktong tamang drone, dumating sa tamang panahon para sa Ukraine. Sabi niya, ang pagkawala ng 1,000 at 200 kilometro mula sa FP-1 ay hindi ganong sakripisyo dahil maraming drone ang Ukraine na kaya nang maglakbay ng malayo sa Russia. Kailangan nila ngayon ng drone na makakatama sa mga target na daan-daang kilometro sa loob ng sinakop na Ukraine. Ang FP-2 ang sagot sa pangangailangan. Magiging maingat ang Russia sa dami ng pinsalang maaaring idulot ng isang napakalakas na drone na tulad nito. Maaaring gusto lang nitong pakalmahin ang sarili sa paniniwalang mahal gawin ang ganitong kalakas na drone para sa Firepoint. Hindi tama ang paniniwalang iyon. Bukod sa abot at lakas ng FP-2, mahalaga rin ang presyo nito. 55,000 lang ang halaga ng paggawa ng drone. Ito ay drone na kasing lakas ng maraming misil, pero mas mura gawin. Malaking bagay ito para sa Ukraine dahil napakamahal ng digmaan laban sa Russia. Kahit mahusay na naipagtanggol ng Ukraine ang sarili nito, malaki pa rin ang naging epekto nito sa ekonomiya ng bansa. Tinalakay ng Responsible Statecraft ang isyung pinansyal sa artikulo noong Marso. Sinabi nitong maaaring malugi ang Ukraine kahit tapos na ang digmaan noong Marso na nagpapakita ng panganib sa pinansyal na kalagayan ng bansa. Para mapanatiling balanse ang budget sa 2026, kailangan ng Ukraine bawasan ng 80% ang military budget para makatipid ng 41 bilyon. May ibang option, tulad ng ulat ng The Guardian na pinag-aaralan ng European Union ang paggamit ng nakapirming ari-arian ng Russia para pautangin ang Ukraine. Maaaring umabot iyon sa dolyar 157.5 bilyon sa susunod na ilang taon. Wala pang kasiguraduhan sa panukalang pautang na iyon dahil ginagawa pa lang ito. Para sa Ukraine, napakahalaga ang paggawa ng bagong drone na kasing lakas ng FP-2 pero mura lang ang halaga para mapababa ang kanilang budget sa depensa. Sa panahon na maaaring harapin ng buong bansa ang mga problemang pinansyal, may isa pang aspeto sa murang halaga na ito. Malinaw na nakikinabang ang Ukraine sa murang epektibong sandata, habang labis ding nahihirapan ang Rusya. Ayon kay David Kurichenko ng Laue Institute, sumulat siya noong Hunyo ng artikulo na tumutukoy kung paano nagdulot ng malaking gastos sa Rusya ang murang drone ng Ukraine. Binanggit niya ang Operation Spiderweb, kung saan palihim na pinasok ng Ukraine ang murang first-person view drones sa Rusya gamit ang mga truck. Pinalipad ang mga drone sa ilang paliparan ng Rusya na nagdulot ng dolyar 7 bilyon na pinsala at napinsala ang halos 1/4 ng strategic bomber fleet ng Rusya. Hindi binanggit ng Ukraine ang gastos ng operasyon, ngunit ang bawat first-person view drone ay maaaring nagkakahalaga lang ng $400. Sabi ni Kirachenko, ang mga drone na nagkakahalaga ng ilang daang dolyar bawat isa at ininlunsad mula sa cargo container ay nagdulot ng bilyong pisong pinsala sa Rusya. Maaaring gayahin ng dayuhang kalaban na mas may resources ang mga inobasyon ng Kiev. At may usap-usapan na ring panganib mula sa mga barkong kargamento ng China. Ang mga kalaban na may malalaking pondo ay magiging problema ng Rusya sa hinaharap. Pero sa ngayon, hinaharap nito ang isang bersyon ng Ukraine na maaring magdulot ng gastos sa Rusya ng milyon-milyon o kahit bilyong dolyar sa paggamit ng mga drone na libo-libong dolyar lang ang halaga para gawin. Huwag maliitin kung gaano kahalaga ang pagiging cost-effective nito para sa Ukraine. Hindi rin ligtas ang Rusya sa sariling problemang pang-ekonomiya. Gumastos si Putin ng bilyong dolyar sa espesyal na operasyong militar at inilagay ang ekonomiya ng Rusya sa bingit ng pagkawasak. Noong Setyembre, sinabi ni Ministro Maxim Reshetnikov na mahihirapan ang Rusya panatilihin ang kasalukuyang gastos sa digmaan. Lumalamig ang ekonomiya ng Rusya. Ayon kay Reshetnikov sa isang economic conference sa St. Petersburg noong Hunyo. Base sa kasalukuyang pananaw ng mga negosyante, halos nasa bingit na ng pagbulusok sa resesyon ang Rusya. Mukhang babala iyon na di pinansin ni Putin. Sabi niya, ang pagbagsak ng paglago ng gross domestic product ng Rusya mula 4% ngayong 2024 sa halos 1% sa 2025 ay ayon lang sa plano. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling si Putin para bigyang katwiran ang gastos sa digmaan sa Ukraine. Maaaring samantalahin ito ng Ukraine gamit ang mga sandata tulad ng FP-2 sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga drone.
para patuloy na sirain ang mahahalagang kagamitan ng militar ng Rusya sa mas murang halaga kumpara sa presyo ng mga iyon. Habang bumabagsak ang ekonomiya ng Rusya, maaaring hindi na nila mapalitan ang mga nasisirang kagamitan. Dagdag pa, ang FP-2 ay mahusay tumama sa mga target ng Rusya sa gabi tulad sa araw. Ngayon, tatalakayin natin kung paano ginamit ng Ukraine ang bagong drone para lumikha ng kaguluhan sa likod ng linya ng Rusya. Hindi rin magiging mahalalaga pa ang mga detalye kung hindi mapapatunayan ng Ukraine na handa sa labanan ang FP-2. Ilang beses na itong napatunayan. Ayon sa ulat ng United 24 Media, noong Nobyembre, iniulat ng outlet na nagsagawa ang serbisyo ng seguridad ng Ukraine ng magkakasunod na pag-atake gamit ang FP-2 drone. Naganap ang mga pag-atake sa okupadong Ukraine na nagpapakitang ginamit ng Ukraine ang bagong drone sa likod ng linya ng labanan. Sabi ng United 24 Media, ang mga target ay military warehouse at base ng Russia na ginagamit sa pagkoordina at pagsuplay ng sundalong lumalaban sa Ukraine ilang milya ang layo. Ang serbisyo ng seguridad ng Ukraine ang nagbigay ng dagdag na detalye sa Telegram post noong Nobyembre 2. Sunod-sunod na tumpak na inatake ng Alpha Special Forces ng Security Service of Ukraine ang mga posisyon ng kalaban sa pansamantalang okupadong teritoryo. Ayon sa serbisyo ng seguridad ng Ukraine, tinamaan ang mga lugar ng pagtitipon ng kagamitan at tauhan na ginagamit para sa lohistika at distribusyon ng mga puwersa ng kalaban. Hindi na nakapagtataka na ang Alpha Special Forces ang pinili sa unang paggamit ng FP-2 sa labanan. Isa sa pangunahing espesyal na puwersa ng Ukraine. Ang Alpha Group ay sangkot sa asymmetric warfare, pagdakip ng high-value target, black operations, at long-range strikes laban sa mga kaaway ng Ukraine. Espesyal itong puwersa na maraming kakayahan at napatunayang epektibo mula nang sa lakayin ni Putin ang Ukraine. Sinira ng Alpha Special Forces ang convoy ng Chechen paramilitary na patungong Kiev noong unang araw ng pananakop. Malaki ang papel ng grupo sa labanan sa Kharkiv at nakahuli ito ng mga espiya, sumusuway, at simpatya ng Russia sa digmaan. Ang grupong ito ay mahusay sa halos lahat ng gawain, kaya perpekto silang ipakita ang kakayahan ng bagong FP-2 drone ng Ukraine. Hindi na maikaila ng Russia ang mga pag-atake. Naglabas ang serbisyo ng seguridad ng Ukraine ng video na nagpapakita ng ginawa ng Ukraine gamit ang bagong drone. Ipinapakita sa video ang maraming target na tinamaan, malamang dahil sa mga drone. Mukhang ang ilang kuha ay kinunan ng FP-2 habang papalapit sa target. Ipinapakita nitong may kakayahan din ang mga drone na gaya ng first-person view drones. Posibleng ito ang mga drone na mano-manong kinokontrol ng Ukraine. Ipinapakita ng mga kuha ang malalaking pagsabog na nagpapakita ng lakas ng FP-2. Karamihan sa mga target ay mga gusali na mahirap sirain ng Ukraine gamit ang kanilang short-range at mahihinang first-person view drones. At hindi pa doon natapos ang Ukraine. Noong Nobyembre 3, iniulat ng Euromaidan Press na nagdulot muli ng kaguluhan ang serbisyo ng seguridad ng Ukraine sa likod ng linya ng Russia sa bagong serye ng pag-atake. Mas marami tayong alam sa mga pag-ataking ito kaysa sa mga naganap noong Nobyembre 2, lalo na sa mga lokasyon. Noong Nobyembre 3, tinamaan ng Ukraine ang dalawang pasilidad ng lohistika sa Luhansk na madalas gamitin ng tropang Russia. Ayon sa Euromaidan Press, humingi ng dagdag na impormasyon ang espesyal na puwersa ng Ukraine ukol sa dalawang pag-atake, kung saan malapit sa Dovzhansk. Tinamaan ng apoy ang lugar ng gasolina at pampadulas. Malapit sa Roskishna, winasak ng Special Operations Forces Unit ang bodega ng suporta ng puwersang okupasyon. Ayon sa post, layunin ng Ukraine ang pag-abala sa pag-atake noong Nobyembre 3 bukod sa pagharang sa supply ng Russia para sa kanilang tropa. Sinira rin ng FP-2 ang mga gasoline supply para sa sentrong grupo ng sundalong Ruso. Matalino ang ginagawa ng Ukraine dito. Sa halip na hayaang maipwesto ng Russia ang kanilang mga tropa ng halos buong lakas, nakatuon ang Ukraine sa mga linya ng supply na nagpapakain sa mga sundalong iyon. Oo, ibig sabihin kailangan pa ring pigilan ng Ukraine ang mga pag-atake ng Russia kapag inatake sila. Mas kaunti ang kagamitan, gasolina, at supply ng mga sundalong nilalabanan ng Ukraine, kaya mas madali silang targetin ng first-person view drone ng Ukraine. Ito ang multi-layered drone opensiba na nabanggit kanina. Gamit ng Ukraine ang FP-2 drones para pahinain ang Russia
bago gamitin ang FPV drones laban sa mga sundalong Ruso na hindi na napapakinabangan ang logistical na network na itinayo sa likuran nila. Ayon sa Euromaidan Press, ang pag-atake sa Dovzhansk ay nangyari 150 kilometro o 73 milya sa likod ng frontlines. Sinusulit ng Ukraine ang FP-2 para makapinsala ng malaki. Ang pag-atake sa Roshkizhna ay nangyari sa isang suburb ng Luhansk na nasa 70 kilometro o 56 milya sa likod ng linya ng labanan. Katulad ng Nobyembre 2, may video rin ngayon. Halos pareho lang ang nakita noong Nobyembre 3. Ang mga kuha mula sa mga drone na ginamit ng Ukraine ay nagpapakita ng kanilang paglapit sa mga target bago tumama ng direkta. Hindi natin nakita ang mga pagsabog sa pagkakataong ito na nagpapahiwatig na walang reconnaissance drones ang Ukraine na nagre-record ng kanilang ginagawa sa Luhansk. Gayunpaman, hindi na mahalaga iyon. Nakikita natin ang nangyayari mula sa perspektibo ng FP-2 na sapat na patunay para ipakita na tumama ng direkta ang Ukraine gamit ang kanilang mga bagong drone. Dapat mag-alala ang Rusya. Pinalaya na ang FP-2 at mas malala na ang pinsala nito kumpara sa inaasahan base sa presyo na $55,000. Gayunpaman, hindi lang dapat mag-alala ang Rusya tungkol sa particular na drone na ito. Ang ipinapakita sa atin ng FP-2 marahil higit pa sa iba ay patuloy na inaangkop ng Ukraine ang kanilang estratehiya sa drone upang tugunan ang mga taktika ng Rusya. Naging problema para sa Ukraine ang mid-range ng Rusya at FP-2 ang naging solusyon. Hindi lang ang makabagong drone ang iniaalok ng Ukraine habang nagpapatuloy ang digmaan nila ng Rusya hanggang 2026. Halimbawa, tingnan natin ang gamification. Noong Nobyembre 3, iniulat ng Guardian na gumawa ang Ukraine ng video game style gantimpala para sa kanilang drone operators. Inilunsad noong 2024 nagbibigay ang sistemang ito ng puntos sa mga sundalo para makabili ng dagdag na drone at armas. Sa online tindahang Brave One, mahigit 100 drone at autonomous na sasakyan ang available na nagpapakitang ginagamit ng drone operator ng Ukraine ang larong gawa ng bansa para i-upgrade ang kagamitan nila. Epektibo ang pamamaraang ito ayon sa The Guardian. Noong Setyembre, ang mga drone team sa Army of Drones bonus system ay nakapatay o nakasugat ng 18,000 sundalong Ruso. 400 na drone unit na ang kasali sa kompetisyon mula sa 75 noong Agosto. Ang ideya ay nagpapakita ng mga operator ng drone ng Ukraine na parang naglalaro lang ng Call of Duty sa digmaan. Mukhang madilim man para sa iba. Pero ginagawang parang laro ang drone warfare, kaya mas naengganyo ang mga operator na sirain pa ang mas maraming tropang Ruso at kagamitan. Marahil ang laro ay nagbibigay ng kaunting gaan sa isang kung hindi man ay mabagsik na gawain. Kahit ano pa ang kaso, dapat mag-alala ang Russia sa dami ng sundalong nawala sa isang buwan sa mga manlalaro ng bagong drone na laro ng Ukraine. Kabilang sa mga inobasyon ng Ukraine ang paggamit ng drone para sa multi-layered na depensa, tulad ng ginagawa ng FP-2 sa Opensiva. Ikinuwento ng Ukraine Inform ang bagong defensive na paraan sa artikulo kung saan in-interview si Oleksandr Siersky, Commander-in-Chief ng Armed Forces ng Ukraine. Sa Facebook post niya, sinabi ni Siersky, "May layered system kami laban sa Shahid at Gerant ng kalaban. Tungkulin nating magdagdag ng crew, sanayin ang interceptor operators, at bigyan sila ng mas mahusay na strike system at radar. Mga drone sa ibabaw ng drone. Kahit umaatake o nagtatanggol ang Rusya, tila di na ito makaiwas sa banta ng Ukraine mula sa himpapawid. Kung magsanib ang mga depensa, FP-2 at FPV drone ng Ukraine, malalagay sa panganib ang Rusya. Maaaring atakihin ng Ukraine ang tropang Ruso sa likod ng linya gamit ang FP-2 at FPV drone para durugin ang mga sundalo sa unahan at pigilan ang paglusob habang may depensa laban sa drone. Ang Federal Security Service ni Vladimir Putin ay isa sa pinaka-kinatatakutang intelihensya sa mundo. Kilala sa malulupit na taktika at malakas na impluwensya sa politika. Pero napahiya sila ni Andrei, isang Ukrainian double agent, gamit ang talinong bitag na di nila inasahan. Isa itong kwento na parang hinango mula sa mga pahina ng isang nobelang paniktik o kinuha mula sa isang screenplay tungkol sa panlilinlang, mga lihim na ahente at sabotahe. Totoo lahat ito. At narito ang detalyadong paliwanag kung paano ito nangyari. Ngayon, ilang taon bago magsimula ang digmaan, si Andrei ay isang matagumpay na negosyante. Pinapatakbo niya ang sariling hotel sa Crimean Peninsula. At dahil sa sipag,
dedikasyon, at talinong pagnenegosyo, nakaipon siya ng kaunting kayamanan. Pagkatapos, 2 beses kinuha ng Russia ang lahat ng iyon. Una, noong dumating ang mga mananakop ng Kremlin sa Crimea noong 2014, sa pilitang inagaw nila ang hotel ni Andrei na parang kinuha nila ang kanyang kabuhayan mula sa kanyang mga kamay. Nakaahon siya at nagpapatakbo ng isa pang kumpanya noong 2000 at 22 nang magsimula ang malawakang pananakop. Muling nakialam ang mga sundalong Ruso sa buhay ni Andrei. Ninakawan siya ng mahahalagang materyales sa gusali at iniwan siyang nag-iisip ng susunod na hakbang. Naiintindihan, taglay din niya ang matinding galit sa mga mananakop na Ruso at umaasang makaganti balang araw. Noong panahon na iyon, may kakilala si Andrei sa security service ng Ukraine at patuloy siyang nakikipag-ugnayan habang lumalala ang digmaan. Baka sakaling mayroong bagay na maaari siyang maitulong. Sa huli, dumating din ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay. Nagkaroon ng problema sa lokal na lungsod ni Andrei. Nag-hire ang Federal Security Service ng Russia ng mga ahente para pasabugin ang mga gusaling administratibo. Kailangan ng serbisyo ng seguridad ng Ukraine ng paraan para kontrahin ang operasyon nila. Kaya tumulong si Andrei at nakipag-ugnayan sa mga operatiba ng serbisyo ng seguridad ng Ukraine para maglatag ng bitag laban sa mga ahente ng Federal Security Service. Kung matuloy ang plano, mahuhuli nila ang ilan dito. Pinaniniwala ang ginagamit ng mga ahente ng Russia ang social media para mag-recruit, nagpo-post ng ads online at tina-target ang mga lalaking gipit sa pera. Nagsimulang maghalughog si Andrei sa social media para makahanap ng paraan makapasok sa bilog ng Federal Security Service. Mabilis niyang natagpuan ang ilan sa mga patalastas ng Federal Security Service at nagsimulang maintindihan kung paano sila gumagana. Nalaman niya na magsisimula sila sa pag-aalok ng simpleng trabaho sa social media. Halimbawa, pag-spray ng Nazi symbols o pagsira ng ari-arian gamit ang logo ng grupong pambansa ng Ukranya. Kapag napatunayan ng isang ahente ang kanilang halaga sa pamamagitan ng mga medyo mabababang gawain na ito, maaari na silang umangat sa ranggo. Mas malaki ang responsibilidad nila at pinagkakatiwalaan sa mas mahirap at mapanganib na misyon tulad ng panununog, kapalit ng mas mataas na bayad. Dahil sa karanasan niya sa negosyo at negosasyon, nakaiwas si Andrei sa mababang uri ng trabaho. Nakipag-ugnayan siya sa mga Ruso at pinaniwala silang hindi siya interesado sa mga gawain ng kabataang tagalungsod, gaya ng sinabi niya sa The Telegraph. At iginiit na mailipat agad siya sa mas mataas na bayad na tungkulin. Agad siyang pinagkatiwalaan ng mga Ruso at binigyan ng pinakamalaki at pinakamapanganib na gawain. Inutusan siyang gumawa ng isang improvised explosive device at gamitin ito upang pasabugin ang isang gusaling administratibo sa isang lungsod sa timog ng Ukraine. Sumang-ayon si Andrei. Pero syempre, wala talaga siyang balak na sirain ang kahit ano o saktan ang kapwa niyang Ukrainyano. Gayunpaman, kailangan niyang gampanan ang papel upang maihanda ang kanyang bitag at mahikayat ang isang totoong ahente ng Russia na mahulog dito. Matapos makatanggap ng detalyadong tagubilin at listahan ng sangkap mula sa mga operatiba ng Federal Security Service, nagsimula na siyang gumawa ng bomba. Lumabas siya sa isang lokal na palengke upang bilhin ang mga kinakailangang gamit. Pagkatapos ay sinunod niya ng eksakto ang mga tagubilin ng kanyang tagapamahala. Kasama rin ang pagbili at paglalagay ng ball bearing para mapataas ang kakayahan nitong manira at pumatay gamit ang bomba niya. Isang opisyal ng espesyal na serbisyo ng Russia ang mahigpit na nagbantay sa kanya habang nagtatrabaho. Sinisigurong walang pagkakamali o nalalaktawang hakbang sa paggawa ng pampasabog. Hindi alam ng opisyal ng Russia na si Andrei ay palihim na gumagawa ng pangalawang peking bomba na puno ng harina at mukhang kapareho ng totoong bomba. Ang plano niya ay palitan ang mga bomba kapag dumating na ang tamang oras upang matiyak na walang masasaktan. Napahiya ang mga Ruso. Ngayon harina ang tumama sa kanilang muka. Pero may ilang malalaking hadlang sa daraanan ni Andrei. Una, laging may panganib na mahuli siya. Pwedeng mahuli siya ng mga Ruso na maaaring bumisita kay Andrei para tiyaking sumusunod siya sa utos nila. O kaya ng mga autoridad ng Ukraine na isipin na isa siyang ahente ng Russia at arestuhin siya. Kung mangyari iyon, tiwala si Andrei na matutulungan siya ng serbisyo ng seguridad ng Ukraine Connections para makaiwas sa dagdag parusa. Pero maaantala pa rin ang lihim niyang plano. Bukod pa rito, kung may ahente ng Russia o traidor sa lokal na autoridad, maaari nila itong iulat sa Federal Security Service. Ayon kay Andrei sa panayam ng The Telegraph. Matapos tumawag sa opisyal ng serbisyo ng seguridad ng Ukraine
Aalis na sana sila para ayusin ang lahat. Pero may ibang problema pa. May traitor sa checkpoint. Sino pipigil sa akin? Baka makilala niya ako, masabi sa mga Ruso, at hindi na ako makasali. Para na akong basyong bala. Kung nangyari yon, malamang hindi na muling makakakuha ng trabaho si Andrei sa mga Ruso. At mawawala sa Ukraine ang isa sa pinaka-epektibo nitong double agent. Sa kabutihang palad, hindi iyon nangyari. Palihim na isagawa ni Andrei ang unang bahagi ng misyon. Naiwasan niyang matuklasan ng magkabilang panig at naitago niya ang dalawa niyang inimbentong pampasabog sa kanilang bahay. Ngunit pagkatapos noon, hinarap niya ang panibagong hamon. Ang pangunahing layunin ng kanyang plano ay maglatag ng bitag at tulungan ang serbisyo ng seguridad ng Ukraine mahuli ang ahente ng Russia. Pero hindi mangyayari yon kung kami lang ang gagawa at magtatanim ng bomba sa target na lugar sa lungsod. Kailangan niyang isali ang iba pa. Isang tunay na ahente ng Russia, tapat sa Kremlin at handang manakit o pumatay ng kapwa para lang sa mabilisang bayad. May malaking gawain siyang dapat gawin. Kailangan niyang kumbinsihin ang Federal Security Service handler na kahit nabuo niya ang bomba, hindi pa siya handang magtanim nito. Sa bahaging ito ng operasyon, umasa si Andrei sa galing niya sa panghihikayat at pagiging negosyante para gumawa ng kwento na makakumbinsi sa opisyal ng Russia na magdala ng isa pang tao. Mahigit 1 linggo ito tumagal. Sa panahong iyon, nakiusap si Andrei sa Federal Security Service na huwag siyang piliting magtanim ng bomba. Alam niyang ang pagsabog ay para pumatay ng 2 dosenang empleyado sa gusaling administratibo. Pero hindi pa siya handang madungisan ng dugo ang kanyang mga kamay. Nagpakita rin siya ng maraming huwad na suporta at paghanga para sa Rusya. Nakumbinsido ang opisyal na tapat siya sa Kremlin at gusto niyang gampanan ang kanyang bahagi. Pero hindi pa raw siya handa na pumatay ng mga tao. Mahirap hikayatin ang opisyal ng Federal Security Service na baguhin ang isip o plano nila. Kilalang malupit ang mga ito. Sunod-sunuran sa Kremlin anuman ang kapalit at halos walang malasakit sa kabanalan ng buhay. Wala silang interes sa kahit ano maliban sa mekanikal na pagtupad sa kanilang kasalukuyang layunin at agad na lumipat sa susunod. Konti lang ang sumubok makipagtalo sa mga opisyal na ito. At mas kukunti pa ang nagtagumpay ng hindi pinaghinalaan o nawalan ng tiwala ng kanilang tagapamahala. Pero sa kung anong paraan, nagawa iyon ni Andrei na paniwala niya ang opisyal ng Federal Security Service na magdala ng isa pang ahente at gumawa ng ilang pagbabago sa kanilang dating plano. Ngayon, imbes na si Andrei ang gumawa at magtanim ng bomba sa target na gusali, kailangan niya na lang itong itago sa isang itinalagang lugar. May isa pang ahente ang kukuha at magdadala ng pakete sa target bilang huling bahagi ng biyahe. Ganoon nga ang nangyari. Tinago ni Andrei ang bomba at itinext ang lokasyon sa kanyang tagapamahala. Ipinasa ng mga Ruso ang impormasyon sa isa pang pinagkakatiwalaan na pumunta roon para kunin ang pampasabog. Pero may 2 bagay na hindi alam ng pinagkakatiwalaan. Una, wala siyang kaalam-alam na ang bomba na kinuha niya ay walang bisa. Hindi puno ng pampasabog o pampasiklab, kundi isang walang panganib na gamit sa kusina. Akala niya ay may dala siyang isang improvised explosive device na sapat ang lakas para wakasan ang buhay ng 2 dosenang tao. Sa totoo lang, isa lang itong pinalaking lalagyan ng harina. Pangalawa, at pinakamahalaga, ang ahente ay lubos na walang kaalam-alam na mula sa pagdating niya sa pick-up site. Agad na siyang minanmanan at binantayan ng mga ahente ng serbisyo ng seguridad ng Ukraine. Sinubaybayan nila siya mula noon habang sinusunod niya ang utos ng tagapamahala. Dinala niya ang bomba sa pintuan ng gusaling administratibo na dapat niyang wasakin. Sa puntong iyon, kumilos na ang mga ahente ng Ukraine para hulihin siya. Inilunsad ang perpektong planong bitag ni Andrei na walang sablay na naisakatuparan at inaresto ang pinagkakatiwalaan. Ayon sa ulat ng ahensya, natuklasan na ang salarin ay isang walang trabahong residente ng lungsod ng Ternopil sa kanlurang Ukraine, katulad ng maraming taong desperado sa pera at gagawin ang lahat para kumita. Nakita niya ang ilang patalastas ng Federal Security Service sa Telegram at nagdesisyong mag-sign up at i-alok ang kanyang serbisyo. Katulad ng ibang ni-recruit, binigyan siya ng simpleng pagsubok sa kanilang lugar at ayon sa ulat, sinunog niya ang ilang pasilidad ng tren ng Ukraine sa kanilang bayan bago niya makuha ang karapatang sumali sa teroristang pag-atake. Buti na lang,
Maling tao ang naging partner niya kaya ligtas ang mga posibleng biktima. Dahil sa ginawa ni Andre, nakakulong siya ngayon ng walang piyansa at posibleng habambuhay ang sentensya. Dagdag pa, kumpiskasyon ng ari-arian para sa maraming paglabag sa criminal code ng Ukraine, gaya ng sabotahe sa ilalim ng batas militar at tangkang teroristang pag-atake. Dahil sa maling desisyon, napasok siya sa malaking gulo at nawalan ng pag-asa sa kinabukasan. Samantala, tuwang-tuwa si Andre na nagampanan niya ang papel niya sa pagliligtas ng buhay at pagpapahiya sa Federal Security Service. Malaking moral na kasiyahan ang mararamdaman kapag nailigtas mo ang tao mula sa bulok na opisina ng mga Ruso at nagamit pa ang kanilang resources. Isa siyang tunay na bayani at hindi niya balak tumigil sa kanyang makabayang gawain. Patuloy na sinusuyod ni Andre ang social media. Palaging nagbabasa ng mga alok ng trabaho sa kanyang telepono. Sabik na naghihintay ng susunod niyang pagkakataon na magplano ng bitag at talunin ang mga Ruso sa sarili nilang laro. Tumatanggap siya ng iba't ibang alok mula sa Federal Security Service agents. Ang ilan ay medyo simple lang, tulad ng nabanggit na mga trabaho sa paggawa ng graffiti at paninira, ngunit maliit lang ang bayad sa mga ito. Tumaas na ang mga presyo kamakailan, habang sinusubukan ng Russia na palakasin ang kanilang mga operasyon ng paninira sa mga teritoryo ng Ukraine. Sabi ni Andre, layunin nito ang guluhin ang bansa at magdulot ng katiwalian at kalituhan sa mga komunidad. Dati silang nagbabayad ng $3 kada piraso, pero ngayon ay tumaas na ang presyo. Ipinaliwanag din niya kung paano gumagana ang mga trabahong ito. Una, dapat iguhit o ipinta ng ahente ang mga hinihiling na simbolo gaya ng swastika o makabansang logo sa mga pader ng lungsod o lugar na pinili ng mga Ruso. Pagkatapos, kailangan nilang kunan ng litrato ang kanilang ginawa at i-post ito sa isang peking website ng mga makabayang Ukrainian na nilikha ng mga ahensya ng intelihensya ng Russia. Ang ibang gawain ay mas seryoso at may mabigat na epekto sa lahat ng sangkot. Karaniwan, ang mga patalastas ng Federal Security Service ay dinisenyo para mapansin at maakit ang mga nangangailangan ng pera. Halimbawa, ang mabilis na patalastas ay nagsisimula sa naghahanap ka ba ng trabahong flexible ang schedule at disenteng sahod? Nagpapatuloy ito sa pagpapakilala ng uri ng trabahong kinakailangan. Pagsunog ng mga gusali ng gobyerno at mga opisina ng draft sa buong Ukraine, inililista nito ang mga benepisyong tulad ng privacy, profesional na pagtuturo, 24 sa 7 na suporta, at mataas na sahod mula $1,000, $5,000 kada proyekto. Binanggit din sa post na maaaring gawin ang bayad sa iba't ibang paraan, kabilang ang karaniwang card payments o cryptocurrencies na kilala sa pagiging mas pribado at mahirap subaybayan. Ipinaliwanag ng ad ang mga inaasahan sa aplikante. Naglilista ito ng mga posibleng arson targets at karaniwang bayad sa bawat isa. Halimbawa, ang arson attack sa opisina ng piskal ay $3,000 sa post office ay $1,000 at pinakamataas sa serbisyo ng seguridad ng Ukraine buildings na $5,000. Iba pang mga posibleng target na kasama sa listahan ay mga gusali ng pulis, mga gusali ng border control, mga gusali ng korte, mga opisina ng draft, mga opisina ng buwis, at mga pasilidad ng kulungan. Hinihikayat ng patalastas ang aplikante na magbigay ng pangalan at numero ng iba pang sa tingin nila ay kayang gawin ang ganitong pag-atake, kapalit ng komisyon sa bawat matagumpay na referral. Ang iba pang patalastas ay may parehong tono, may larawan ng apoy, simbolo ng $1, watawat ng Ukraine, at mensaheng tulad ng, kung matapang at masigla ka, may trabaho kami para sa iyo. Ilang oras ka lang magtatrabaho kada araw? Ginagamit ng Kremlin ang mga drone para maghulog ng polyeto at patalastas sa mga bayan at lungsod ng Ukraine para maabot at makakuha ng mas maraming tao at operatiba. Karaniwan nilang tinatarget ang mahihirap na lugar dahil mas desperado ang mga tao at madaling magkanulo ng kapwa para sa pansariling interes. Bahagi ito ng mapanirang plano ng Kremlin para lumikha ng ilusyon na mayroong isang uri ng kilusang paglaban sa Ukraine. Kung makakuha ang Federal Security Service ng sapat na tao para magsunog, magkalat ng simbolo ng nasyonalismong Ukrainyano at gumawa ng terorismo, ipinapakita nito ang bansang nang nagkakagulo sa sarili, gumuho mula sa loob, at ang mga mamamayan mismo ang kalaban nito.
Nagsisilbi itong katwiran sa patuloy na pag-atake at pananakop ng Kremlin. Pinatitibay nito ang mga pahayag ni Putin sa pagpapadala ng puwersang Ruso para i-denazify ang teritoryo ng Ukraine. Siguradong umaasa ang Kremlin na makarating sa mga kaalyado ng Ukraine sa kanluran ang balita tungkol sa mga bombang ginawa. Ang mga Ukrainian na gumagawa ng terorismo laban sa sariling lokal na pamahalaan at mga gusali ay unti-unting nagdudulot ng pagbaba ng suporta sa Kiev. Sa kabutihang palad, karamihan sa mundo ay malinaw na nakikita ang totoong nangyayari dahil pamilyar sila sa taktika ng Federal Security Service. Nakakatuwa makita ang matatapang tulad ni Andrei na kayang baliktarin ang sitwasyon laban sa intelihensya ng Kremlin. Isa siya sa maraming Ukrainian na dobleng ahente na tumutulong para sa mas malaking kabutihan. Sa literal na paraan, tumutulong silang magligtas ng buhay, mahuli ang mga terorista, at hadlangan ang mga plano ng kanilang mga nang-aapi sa araw-araw. Ipinagmamalaki ni Andrei ang kanyang trabaho at ang pagbabago na naidudulot niya dahil mahal niya ang kanyang bansa at pamilya, at naudyukan din siyang sumali sa layunin dahil sa mga personal na kawalang katarungan na naranasan niya mismo sa kamay ng mga mananakop na Ruso noon. Noong una, tinanong ako ng mga kaibigan kong umalis ng Ukraine kung sino raw ang nag-utos sa akin na simulan ang gawaing ito. Hindi ko talaga maintindihan ang tanong na iyon. Ginagawa ko ito ng kusa dahil natatakot ako para sa pamilya at buhay ko mula nang salakayin ng kalaban ang lupain natin. Sa pagtatrabaho sa Federal Security Service, marami ring natutunan si Andrei sa kilos nila at naipapasa niya ang mahalagang impormasyon sa mga kontak niya sa serbisyo ng seguridad ng Ukraine. Sabi niya, karamihan sa mga ahenteng Ruso na nakakasalamuhan niya ay mahusay, ngunit kadalasan ay mali ang pananaw tungkol sa buhay sa Ukraine. Minsan, maaari nilang imungkahi na magguhit ng mga simbolong Nazi sa tabi ng ilog, kahit na halos walang tao talagang naglalakad sa lugar na iyon dahil sa madalas na pag-ikot ng mga drone ng Russia sa itaas. Naguutos pa sila sa mga ahente na maghanap ng bahagi ng pampasabog sa mga palengke at gumagawa ng ibang hangal na kahilingan. Minsan, parang ang mga opisyal ng Federal Security Service ay nagkakaroon ng ideya sa buhay namin dito hindi mula sa masusing pananaliksik o datos ng intelihensya. Parang nanood lang sila ng murang aksyon na pelikula o balitang Ukraine sa Russian television. Nakakalungkot, hindi lahat ay kasing tapang at kasing dangal ni Andrei. May ilang Ukrainyano na kusang sumusunod sa utos ng Russia. Madalas, dahil sa personal na kalagayan tulad ng kakulangan sa pera at pag-asa, pakiramdam nila ay wala na silang pagpipilian. Minsan, nakikiramay sila sa layunin ng Kremlin, may kamag-anak sa Russia, o kaya'y marahas at padalos-dalos ang ugali, kaya sinasamantala nila ang pagkakataon na gumawa ng krimen. Ito ang mga uri ng tao na patuloy na magiging target ng Federal Security Service. Pero dahil sa sariling mga ahensya ng intelihensya ng Ukraine at mga nakaka-inspire na dobleng ahente tulad ni Andrei na humaharang sa kanila, hindi magiging madali para sa Kremlin na mag-organisa ng kanilang mga pag-atake at makamit ang kanilang mga layunin. Alamin kung paano ginagamit ng Ukraine ang sabotahe at mga taktika sa anino para pahinain ang operasyon ng Kremlin sa loob ng Russia. Sa video na ito, isa pang totoong kwento ng paghihiganti ng Ukraine laban sa mga kriminal ng digmaan ng Russia, panoorin ang video tungkol sa kung paano pinangunahan ng Kyiv Forces ang halos imposibleng pagpatay sa isa sa pinakawalang pusong commander ng Kremlin. Sa huli, mag-subscribe sa aming channel para manatiling updated sa mga balita at mahahalagang kaganapan mula sa Ukraine at iba pa.